Animoy nag-aapoy ang buong katawan ni Harley sa sobrang init ng pakiramdam, ngunit hindi niya man lang ininda ito at detektang sinugod ang mga halimaw. Tanan ang dalawang dambuhalang armas maingat niyang pinagtatagpas ang mga orc na umaatungal pa habang sumusugod. Nagliparan naman sa ere ang pira-pirasong katawan ng mga ito matapos pagtatagpasin ng avatar. Duguan ang katawan ni Harley dahil sa dugo ng mga halimaw na pinatay niya, hindi naman ito alintana ng ating bida na parang halimaw din sa mga galaw upang tuluyang wakasan ang kanyang misyon. Matapos ang pakikipaglaban nakatayong pinagmasdan ni Harley ang nakahandusay na katawan ng mga orcs, nakangisi pa niyang ninamnam ang lakas ng bagong skills na Berserk Beast. Natigilan naman ang kasamahang mga mersenaryo sa ipinakitang malahalimaw na lakas ni Harley. Napagtanto pa ng mga ito na hindi basta sabi-sabi ang nadinig nilang kahusayan ni Harley sa buong Torok. Sinabi naman ni Robin na hindi lang sa Torok kilala si Harley, kundi siya din ang dapat kilalang pinakamalakas sa buong kontinente. Muling sumugod si Harley sa ilan pang mga halimaw na walang kapaguran, inakala naman ng mga ito na may pagkakataon na silang makaisa ng sagudin ang avatar mula sa likuran. Nakangising hinarap ni Harley ang papasugod na orc at walang ano-ano'y natagpan ito ng ulo, matapos paliparin ni Harley ang kumikinang niyang armas. Sinalo niya ito mula sa ere na animoy naglalaro lang, at bagaman maraming nakalaban hindi man lang siya nakaramdam ng pagod o nag-iba ang tindig. Bigla namang nag-iba ang kulay ng isang mata ni Harley at naging kumikinang na silver, matapos matanggap ang bagong skill na Jewel Eye Severe Winter. Patakbong nagsilapitan ang nag-aalalang kasamahan sa katanong ng mga ito kung ayos lang ba si Harley, kasabay din ang papuri nila sa ating bida. Pagmamalaking saad naman ni Jaorek na taglay ni Harley ang tapang ng isang dwarf, kaya't napangisi na lang ng nakakaloko ang ating bida nang maisip kung paano ito tumakbo kanina sa laban. Napansin ni Robin ang pagkatulala ng ating bida nang makaramdam ito ng kakaibang enerhiya, animoy sumisigaw ang buo niyang katawan at inuutusan siyang tumakbo na noon lamang niya naramdaman. Sa pag-aalala ay naitanong ni Robin kung nararamdaman ba ni Harley na may paparating na kalaban. Kaya't napatawa na lang si Harley sa kasinabing masama nga ang maaaring mangyari. Pinagtapat ni Harley na kapag nakasagupan nila ang mga halimaw na malapit nang dumating, paniguradong mauubos sila maliban sa kanya. Pangungumbinsi naman ni Jaorek na gumawa ng paraan si Harley dahil marami na silang naranasan upang sumuko na lang. Ayon sa nadinig ni Harley nang malapit nang masalubong ni Jaorek ang mga orc noon, agad itong naghukay ng taguan upang doon magtago kaya't naitanong niya kung kaya ba itong muling gawin ng dwarf sa loob lang ng 10 minuto. Bagaman nagulat na pangisi si Jaorek sa kasinabing kaya niyang gawin iyon sa loob lang ng 5 minuto. Inilabas pa niya ang kumikinang na gamit na tinawag niyang Elin, upang magsimula ng maghukay ayon sa utos ni Harley. Namangha naman si Harley sa nakita at habang tinitingnan ang pagkinang ng Elin ramdam niya agad na hindi lang ito ordinaryo kundi isang magic tool. Pinagpupukpok ni Jaorek ang matigas na bata sa kanilang apakan, sa kabilin sa mga kasamahan na maghanda silang lahat. Matapos lang ang ilang pagpukpok sa lupa bigla itong yumanig kaya't natarante silang lahat, kasunod nun ang pagguho nito at napunta silang lahat sa ilalim. Matapos iyon nakangiting tanong ni Jaorek kung maayos ba ang ginawa niyang taguan. Hindi naman may kakaila ng mga kasama ang kahusayan nito matapos malikha ang komportableng lugar, sa pamamagitan lang ng ilang pagwasiwas ng kanyang pickaxe. Pinuri pa ni Harley si Jaorek sa kahusayan nito habang kita naman ang pagmamalaki sa mukha ng dwarf. Bigla namang dumating ang notification ng matagpuan ng system ang isang medium usable item na customization. Ikinagulat naman ito ni Harley dahil ang nadiskobreng item ay halos katumbas na ng item na ginawa ni Harris mula sa World Tree. Ang Elin Medium item ay isang pickaxe magic tool na mula pa sa sekretong Soul of Artisan ni Zauric at nilinang sa loob ng 20 taon. Nagliwanag ang mata ni Harley at naisip na hihigupon niyang lahat ang enerhiya ng medium item. Natigilan naman ang lahat ng mad-inag ang malakas na tunog mula sa taas ng lupa. Naglaglagan pa ang ilang mga bato sa ilalim sa bigat ng dumaadaan kaya't ipinagpalagay nilang ito na ang mga halimaw na sinabi ni Harley kanina. Base kay Robin hindi umalis ang mga ito kundi naupo sa kanilang taas, marahil upang kainin ang mga bangkay ng mga halimaw na naiwan nila. Mungkahi ng isang lalaki na lumabas sila habang nakatuon ang pansin ng mga orc sa pagkain, ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Robin dahil ani ay mabilis din lang silang mahahabol ng mga ito.
Bigla namang nagtatatawa ang ating bida na parang siraulo, kaya't takang napalingon sa kanya ang mga kasamahan. Sinabi niya na meron siyang upang mapaalis ang mga halimaw sa taas nila at itaboy ito patungo sa malayo. Hindi kaagad sumang-ayon si Robin sa mungkahi ni Harley dahil alam niyang maari itong ikamite ng ating bida, gayon din ang reaksyon ng mga kasamahan niya na halos hindi pumayag sa napakadelikadong plano. Sinabi naman ni Harley na sigurado siya sa gagawin hanggat nasa kanya ang isang bagay, sabay turo sa pickaxe na hawak ni Jaorek. Alam niyang hindi basta papayag ang dwarf kaya't idinahilan niyang magagamit ito sa delikadong sitwasyon, ngunit nag-aalinlangan pa din si Jaorek sa kananginangig na sinabing limitado lang ang kayang gawin ng Elin. Sandaling nag-isip ang dwarf sa kaminura ang sarili sa kahibangan, alam niyang kahit gaano kahalaga ang kanyang Elin wala nang mas mahalaga pa sa buhay. Dahil doon nag-aalinlangan man ay iniabot niya ang pickaxe kay Harley, na halos ayaw pa niyang bitawan bagaman nandoon na ang kanyang pagpayag. Puwersahan namang kinuha ni Harley ang pickaxe sa kamay ni Jaorek, at wala na itong nagawa matapos tuluyang matalo ng napakalaking kamay ni Harley. Tanging iyak na lang ang nagawa ni Jaorek nang tuluyang umalis si Harley habang tumatawa at nangako namang ibabalik ang Elin ni Jaorek. Tumalon siya mula sa ibaba pataas upang sumampas sa lupa, at bagaman nangako kay Jaorek wala talaga siyang planong ibalik ang Elin. Napangisi pa siya habang nasa isip na patas lang ang laban dahil ililigtas din niya ang buhay ng mga kasamahan. Sa kabilang banda hindi maiwasang magdiwang ni Harley matapos makuha ng walang kahirap-hirap at sa maayos na paraan ang pickaxe Elin. Nawasak ang lupang nakatabon sa itaas ng tuluyang makaangat si Harley, saad pa niya na mas sarili ang hangin sa itaas bagay na mas gusto niya. Tiningnan pa niya ang paligid sa kasinabing oras na upang magpakilala sa isang-isa ang mga halimaw. Nagpakita ang dambuhalang ogre na may dalawang ulo at napakapangit na mukha, isang mas mataas na klase ng halimaw na naapektuhan din ng madness. Base sa laki ng tiyan nito alam ni Harley na hindi mabilang na magic stones ang nilamon nito. Sandali pang tumigil ang halimaw sa kasabay na sumangot na para bang may naaamoy na pamilyar. Nagtaka si Harley nang magsimula siyang habulin ng halimaw, saka lang niya napagtanto ang amoy ng kinain niyang magic stones ang hinahabol ng Twin Ogre. Hindi naman tiningnan ni Harley na masamang bagay ang paghabol nito sa kanya, gayong ang paglabas niya ay para iligtas ang mga kasamahan kaya't pareho silang aalis sa lugar. Tumakbo ng mabilis ang avatar habang nakasunod din ang halimaw na may malalaki at malalakas na yabag. Matapos makalayo agad siyang tumigil at nagpalingalinga upang masiguradong walang sino man ang makakakita sa kanilang paglalaban. Tumatawang umatungal ang dambuhalang halimaw na may dalawang ulo, sa pag-aakalang nahuli na niya ang masarap na hapunan. Agad namang sabay na inactivate ni Harley ang mutation skill at physical transformation, saka sinabing maglaban sila halimaw sa halimaw. Matutulis na kuko at nakakapangilabot na puwersa ang table ni Harley bukod pa ang mapanindig balahibong lakas, walang pag-aalinlangan niyang sinugod ang dambuhalang halimaw, at sa bilis niya ay hindi man lang nito nagawang pumalag kundi tanging atungal ang nagawa. Hindi pangkaraniwalang lakas ang ipinakita ni Harley sa dambuhalang halimaw, higit pa sa nauna niyang nakalaban na halos hindi niya ginamitan ng kanyang kapangyarihan. Tumatawang sinabi pa ng avatar na namnamin ng Twin Ogre ang kirot sa paggamit niya ng dalawang matutulis na kamay. Puro sugat at malalalim na kalmo naman ang naiwan sa katawan ng halimaw matapos ang ginawang pag-atake ni Harley, minaliit pa niya ang kahambugan at lakas nito na hiram lang sa madness. Parang halimaw na may nakakapangilabot na aura ang ating bida matapos sabihin, hindi lang ang halimaw ang lumamon sa madness kundi pati na rin siya. Nang maramdaman ng Twin Ogre ang pagiging dehado mabilis itong umatras at patakbong tumakas. Lalo namang yumigting ang determinasyon ni Harley sa kasinabing wala itong karapatan na umalis, matapos itong unang umatake sa kanya. Dinaklat ni Harley ang isa sa mga ulo ng Ogre, at sinabing hindi nito kailangang maglakad na dalawa ang ulo. Pagkasabi nun puwersahan niyang nilikas ang ulo ng Ogre at tinanggal ito sa kanyang katawan. Bagaman malaki ang natamong pinsala nagpatuloy sa pagtakbo ang Ogre, habang nasa isip nito na hindi magtatagal ang pagiging arrogant ni Harley sa pag-aakalang madadatnan niya ng maayos ang kanyang mga kasamahan. Ngunit nagulat ang Ogre nang madatnan ang bangkay ng mga kasamahang inaakala niyang tutulong sa kanya, hindi nito maiwasang magtanong sa isip kung paano nangyari ang kalunos-lunos na bagay na iyon.
Bigla namang nagsalita si Heinz mula sa gilid at nagpasalamat kay Harley matapos siyang makapag-inat. Ayon sa kanya masyadong nakakaantok ang magpatakbo ng errand, habang binubuo sa kamay ang dugong armas na siyang pumatay din sa mga halimaw. Kasabay ng pagpapakawala ng kapangyarihan ang pagtaman nito sa dambuhalang ogre, nayanig pa ang lupa nang bumagsak ito sa sahig na hindi naman na ikinagulat ng dalawa. Sinabi ni Harley na inaasahan niya ng mas madali ang lahat kung dalawa ang makikipaglaban, kaya't nakahinga ng maluwag ang ating bida sa tagumpay ng dalawang avatar bagaman tinawag niya si Heinz para sa ibang bagay.